Isinusulong ni Senator Wen Gatchalian na suspendihin ang excise tax para lamang sa diesel para makatulong sa PUV drivers na apektado ng krisis sa langis. Kaugnay po niyan, makakapanayam natin ang Chairperson ng Committee on Finance, Senator Wen Gatchalian. Magandang umaga po, Senator. Thanks for joining us. Magandang umaga at magandang umaga sa ating mga listeners. Ano po ba ang wisdom sa likod po nitong Senator nang isinusulong po ninyo na diesel muna dapat yung tanggalan ng excise tax? Alam ko na ang ating pamahalaan ay nag-iingat sa koleksyon ng gobyerno dahil dito rin sa koleksyon nanggagaling yung pinapamigay nating tulong. At ngayon nakasuspindi na ang kerosene at ang LPG dahil itong dalawang fuel ay ginagamit to sa mga kabahayan. Pero ang diesel kasi ito ang pinaka-popular na fuel sa ating bansa. Ginagamit yan sa public utility vehicles, ginagamit yan sa logistics, pagdi-deliver ng gulay at pagkain, at yan din ang ginagamit sa mga generator. Kaya ito ay pinaka-popular na fuel na ginagamit ng maraming tao. Kaya ang aking mungkahi, ipagpatuloy pa rin yung pagsuspindi ng diesel para mas malaki yung pagbaba ng presyo ng diesel sa ating bansa. Pero Sen, of course, if you're going to do that, may aaray din po dahil paano po yung mga motorcycle riders, paano po yung mga TNVS drivers na gasolina po yung ginagamit nila? Dapat rin yan na pag-aralan. At ngayon, dahil mas marami, to be honest, mas maraming gumagamit ng gasolina ay yung mga taong mayroong mararaming sasakyan o malalaking sasakyan. Kaya ang ginagamit ngayon para matulungan yung ating mga may TNVS at yung mga gumagamit ng yung mga ride-hailing apps ay binibigyan sila ng direct subsidy ng tulong. Pero patuloy pa rin i-monitor at pag-aralan pa rin kung kakailanganin isuspindi yung gasolina. Dahil ngayon, meron ng kapangyarihan ng ating Pangulo para suspindihin yan. Sen. Wen, good morning po. Andre Felix po ito. No? Last month, sabi nyo nga po, suspension of the excise tax should be the last resort. Pero ito nga po, sinusulong nyo po na diesel muna ang tanggalan ng excise tax. Pero hindi po ba ito posibleng magdulot ng fiscal deficit sa pondo po ng gobyerno? And you did say the total collection of excise tax is 300 billion po. Napakalaking amount yan. A year, yung 159 billion, which is of the 300 billion, is a hefty amount already. Talagang magkakaroon tayo in fact, nasa fiscal deficit na tayo, 6% of GDP. At tataas pa yan kung patuloy tayong bababa yung collection. Kaya hindi simpleng problema to na pagsuspindi lang. Dahil kung lumaki ang fiscal deficit natin, uutang tayo. Pag umutang tayo, mas malaki ang problema natin sa ekonomiya natin. In fact, na-downgrade na nga tayo sa isang credit rating agency from stable to negative. So, ibig sabihin na in the medium term, nakakita sila ng problema sa ating ekonomiya dahil nga sa taas ng inflation, mababa yung collection. At kaya dapat talagang pag-aralan mabuti at maging conservative sa mga ganitong desisyon. Isa sa mga tinitignan mga credit rating agency ay yung ating collection. At kung na-downgrade tayo sa credit rating agency, tataas yung ating babayaran na interest at mas malaki ang kakainin na pondo nito. Right, but Senator Wen, is speaking of collection po, are we also looking at po na magkaroon po ng windfall tax itong mga oil companies? Kasi as we know of na sa gitna po ng krisis na ito, kumikita po ng malaki ang mga oil companies. So are we looking at that po? Tinitingnan rin natin yan. Ang kagandahan ngayon, ang DOE ay minomonitor na ang presyo at kita ng mga oil companies. In fact, naglagay na rin sila ng price cap kung magkano ang dapat itaas o ibaba ng mga oil companies. So, ibig sabihin, nagiging mas mahigpit na yung pagmamonitor ng presyo. At kasama dito yung pagmamonitor rin ng kita ng mga oil companies. At tinitignan rin namin yan. At kung kakailanganin, pwede itutulak rin namin na magkaroon ng windfall tax.
Sen, isa pa pong issue, Senator, no? May mga mungkahi pong ipagpaliban ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE para raw magamit yung pondo sa pagtugon sa oil crisis. Pero sinabi nyo na nga po na hindi po kayo pabor dito dahil 8 to 9 billion ang costing nun ng BSKE. Pero may over 230 billion po in funds available. Yun pa rin po ba ang stand nyo na hindi po kayo pabor? To be exact, 7.4 billion yung barangay election. At kung kukumpara natin to sa available fund para sa mga ayuda, 230 plus billion, 238 billion. So, ibig sabihin malaki pa ang pondo natin sa pagbibigay ng ayuda. Hindi kailangan galawin yung pondo sa barangay elections. In fact, nas-postpone na ng once yung barangay elections. At yung mga huling postponement, sinabi rin ng Korte Suprema na unconstitutional yung pagsususpindi ng barangay elections dahil tinatanggalan natin ng oportunidad ang mga kababayan natin na pumili ng kanilang barangay officials. In fact, ang barangay officials ang pinakamalapit na official sa taong bayan. Kaya kung lagi nating isususpindi yan at gagawa na lang tayo ng dahilan, mawawalan ng oportunidad ang mga kababayan natin na pumili ng kanilang barangay elections, barangay officials. So dapat kasi nung 2025 nagkaroon na ng election pero na-push yan to 2026. Kung sususpindi mo, di 2 beses na natin nuspindi ulit. Tsaka Senator, di ba po parang may paglabag din po sa konstitusyon natin kung papakailaman natin yung pondong nakalaan doon at ilalagay sa ibang paraan? Tama ka rin dyan dahil kailangan ng supplemental budget yan. Sa ngayon, wala naman naka-file na supplemental budget bill. So, hindi rin pwedeng basta-basta galawin yung barangay election na pondo. Tama ka dyan. Opo, Senator, taking this opportunity to ask you na rin regarding po doon sa partial report ng Blue Ribbon Committee regarding po sa investigation ng flood control. Ang sinasabi po ni Senator Lacson, 3 na lamang po ang kailangang pirma. Nauna na po kayong nag-withdraw na inyong pirma doon sa initial report. Ngayon po ba, magbabago po yung inyong desisyon na kayo ay pumirma dito sa report na ito ng investigasyon ng flood control? Linawin ko lang yung pag-withdraw. Nag-withdraw ako dahil yung unang report ay draft pa lang at sa pagitan ng draft tsaka itong bagong draft ay maraming pinalitan. So that's why minabuti na muna namin na mag-withdraw hanggat lumabas yung final draft. Itong final draft ay pinag-aaralan namin ng mabuti ngayon. Mayroong 8 charges against different individuals. Itong mga charges na ito ay pinag-aaralan namin mabuti yung naging usapan o naging takbo sa committee hearing, kung matibay ba yung ebidensya, kung ano pa yung kailangan tignan para lalong tumibay yung ebidensya. So ang importante naman dito kung ano yung napag-usapan sa committee at yun ay naka-reflect o nakasaad doon sa committee report. Sen, eto po, last na pahabol na lang po. Salamat po muli sa oras ninyo ngayong umaga, sinamahan nyo kami. Ano naman po update dun sa meeting po ng mga senador tungkol sa posibleng impeachment trial ni VP Sara pag iangat na nga po sa Senado? Kasi hindi naman nagkaroon ng caucus, nilinaw naman po ni Senate President Tito Soto na nag-dinner lang po sila. Oo, so, as inaaral din niya po yung rules of court. Ano pong update nyo po mabibigay sa amin tungkol doon? Napag-usapan namin yan. It was parang socials yun. And then, of course, mga socials ng mga politika rin yung pinag-uusapan at mga issues ang pinag-uusapan. At napag-usapan namin ito. At minomonitor ng mga senador yung hearing sa lower house kung ano ba yung takbo doon. At napag-usapan lang na dapat lang maghanda, no? At mag-umpisa na magbasa-basa tungkol sa impeachment at yung mga bagay na may kinalaman sa impeachment. So we're monitoring very closely yung pagdinig sa lower house at importante is, at least sa akin, no, importante yung mga ebidensya at na ipinapakita o ipipresenta sa hearing sa lower house. Alright, sige po, maraming salamat sa inyong oras. Sa susunod po, Senator, sana dito naman po sa studio. Opo. Maraming salamat po sa Good inyong morning oras. po. Maraming salamat. Thank Senator you. Win Gatchalian.
Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.